Hi guys, magandang tanghali. Tanghali ngayon ng Lunes na. Lunes. Oo, Lunes. At sobrang lakas pa din ng hangin at ulan dito sa amin sa Baslay, dito sa may Dawin. Tapos wala pa kaming kuryente guys kasi yung kuryente namin nawala nung nag-brown out kami since Friday 8 p.m. So, wala talaga kaming kuryente Sabado, Domingo, tsaka ngayong araw kasi ang dami daw mga nagbagsakang mga drop wires dyan sa kalsada kasi natamaan ng mga kahoy. Tapos, si Dimitri, nag-alala na din sa amin kasi hindi niya kami makontak since Friday evening. Last naming video call, Friday evening pa. And kahapon, pumunta yung kaibigan niya dito, si Pavel, at saka si Chichay. At saka yung kaibigan ko na si Marilyn, pumunta pala dito kahapon para kumustahin kami kasi nag-chat si Dimitri sa kanila na kiusap si Dimitri na puntahan kami dito kasi nag-alala siya kung paano na kami ni Yuri dito. Kasi hindi niya talaga kami makontak kasi yung phone ko low-bat din. Tapos wala nga kaming kuryente. Yung mga power bank namin, dinala din ni Dimitri kasi nagta-travel nga sila by car. At for in case, wala silang ma-chargean sa daan, at least may power bank sila. At hindi din alam ni Dimitri kasi na may bagyong paparating. Hindi ko din alam na may bagyong parating actually. So ayun, wala talaga kaming kuryente dito. Buong barangay namin dito at saka yung mga kalapit barangay namin. Nakapag-charge ako ngayon guys. Yung phone ko full charge ngayon kasi kaninang umaga nagdali-dali akong pumunta dun sa town namin. Nakapag-charge ako dun sa bahay ng kaibigan namin, dun sa may town ng Dawin. Kasi di ko alam kung kailan pababalik yung kuryente. Mga pangatlong araw na ngayon, wala kaming kuryente. Pero kanina pa uwi ako, nadaanan ko naman na nag-aayos na yung namin, Lureco. Yung inaayos na nila yung mga wire na natumba. Pero ayan, humangin. Kanina kasi umaga medyo kumalma na. Hindi na masyadong malakas yung ulan. Pero may hangin pa din. Pero ngayon, lumakas yung ulan. Tapos lumakas na din yung hangin ulit. Kasi may paparating na naman ibang low pressure. I don't know kung nakapasok na sa Pilipinas. Kasi nagpunta ako kaninang umaga sa town. Nakinood din ako ng balita sa TV. Sabi may paparating na namang low pressure. Kaya kami din, wala kaming tubig dito guys kasi yung source ng tubig namin doon sa may taas, pumutok daw, tapos kailangan pa ayusin after ng bagyo. Kaya ewan ko kailan pa babalik yung tubig namin. Pero nag-save naman ako ng tubig doon sa aming mga water drum sa labas. At least may mahugas kami ng plato. May maiinom din naman kami kasi nakapag-save ako ng tubig para mainom. Tapos yung bagong low pressure para maapektuhan din yung Mindoro at si Dimitri nandun sa Mindoro. So I guess mas-stuck din sila dun sa Mindoro. Kasi hindi naman sila makapag-travel pag ganun may low pressure. I don't know. Depends kung gaano kalakas. Tapos, ayun, sobrang boring talaga dito sa bahay. Ano pang update dito, guys? Hindi ako nakapag-video talaga ng mga ilang araw kasi lobat na lobat yung phone ko. Dead talaga. Tapos, natumba pala yung fence namin dito. Kailangan pang yung sa kabilang side, inayos na ng asawa ni Lenlen kahapon. Pero yung side sa may likod ng aming bahay, parang matutumba siya dahil sa lakas din talaga ng hangin. Tapos yung mga pananim ko guys, yung not opo, yung aking ampalaya, yung pipino, tsaka yung sikwa, yung patola ko, bali yung mga tangkay, tangkay ba tawag doon, tapos nahulog yun, diba, napaakyat ko na yun doon sa taas, yung may akyatan sa trellis nila, nahulog sila, at saka
nabali yung ibang mga dahon, mga tangkay. Hinarvest ko na yung mga kaya kong i-harvest na malalaki na. Yung natira na lang, maliliit na lang na ampalaya at saka mga baby cucumbers. May na-harvest ako. Binigay ko sa aming kapitbahay yung iba, tapos binigay ko sa aking kaibigan kahapon yung iba ding mga gulay kasi hindi naman namin maubos yun. Ang dami pang natira dito na gulay. Pakita ko sa inyo yung may gulay. As in, daming natumba na mga pananim ko. Natumba yung talong na tanim ko doon, yung ampalaya nga, at saka yung pipino. Sayang yung pipino kasi nag-start pa naman siyang magbunga ng marami. Tapos yung ano din, patola, sayang. Pero, well, wala na tayong magagawa. Kasi nga, bagyo. Ayusin ko na lang pag wala ng bagyo. Tapos dito nga, walang kuryente. Sobrang lamig. Malamig dito, guys. Pero pag gabi dito din, walang ilaw. Kasi yung mga solar lights namin, sobrang weak. Kasi ilang araw nga walang, diba, walang sun. So, hindi sila nakakapag-charge. Ito naman, yung emergency light namin, nalobat na din. Kasi 3 days na nga walang kuryente. Nag-charge kasi yan pag may kuryente. Tapos automatic na umiilaw siya pag meron ng kuryente. Pag walang kuryente, automatic siyang on. Pag may kuryente naman, nag-charge siya. So, wala na. Wala na siyang, wala nang pundong kuryente. Kaya, yun. Ang daming mga linisin, yung mga dahon ng niyog na nagkalat dito sa aming bakuran. Tapos yung ibang niyog pala namin dito, naputol yung mga tangkay. Yeah? What? Tapos meron din kami ditong stock na karne, guys. Na pang 2 weeks sana namin doon na karne eh. Kami lang naman daw lawang Yuri kumakain dito kasi wala si Dimitri. Ang dami pang natira. Sana bumalik na yung kuryente mamayang gabi or at least bukas kasi sayang tong mga karne namin. Frozen pa naman siya sa ngayon kasi hindi ko ina-open yung ref. As much as possible, hindi ko talaga ina-open yung ref. Lalo na sa may freezer namin para at least makaabot yung karne namin ng pagbalik ng kuryente. Around the table, come on. Let's eat at the table. Magla-lunch pa kami ni Yuri. Late ng lunch namin ni Yuri. Kanina, nagmotor lang ako sa town namin. Iniwan ko si Yuri sa aming kapitbahay. Kasi di pwedeng kaming dalawa pumunta doon. Yari sa phone ko. So, update ko kayo mamaya, guys. Pakita ko yung labas namin. Sobrang kalat ng labas namin ng yung mga gamit namin. Lumipad na kasi sa sobrang lakas ng hangin dito. I think mas malakas yung hangin dito sa bukid kaysa dun sa town. Sabi ng friend ko yung sa Dumaguete kahapon, mainit naman daw. Pero dito wala. Hindi uminit dito. Hindi tumigil yung ulan at saka yung malakas na hangin, lalo na sa gabi, nakakatakot. Parang may sound na talaga yung yung hangin na hindi ko ma-explain pa. Nakakatakot lalo na sa gabi at so napakadilim. Mamaya pag di bumalik yung kuryente, kailangan ko na talagang ipamigay yung mga karne namin na iba. Kasi masasayang lang din. Mamaya or bukas. Kasi ngayon frozen pa naman sila. Actually, maganda yung ref namin kasi almost more than 3 days na walang kuryente pero frozen pa rin yung mga karne. Ayan na, dito sa labas ng aming bahay, guys. Nangatumba na yung mga tanim ko dito. Yan, daming kalat. Kalat everywhere! Let's go, Yuri! Ayun o, tingnan nyo yung niyog namin na yan. Nabali ang mga tangkay, mga dahon. Ang dami pa dito, mga niyog na nabali. Yuri, wait for mama! Nawala yung ulan. Punta ako sa aming kapitbahay.
Magluluto kami ng pansit, no? Para mamayang hapon. Yung ibang karne dito, dinala ko. At least makain yung ibang karne namin. Mamaya, pakita ko sa inyo yung aking garden. Anong nangyari dyan? This way, Yuri, not there. Don't go near the coconut. Very dangerous. Ayun, oh, nabali yung mga tangkay. Tangkay ba ang tawag dyan? Oh, nangabali sila. Sa sobrang lakas ng hangin dito. Buti na lang kumalma na, oh. Kumalma na. Kaunti. Nung ano talaga, nung Sabado, Biyernes, Sabado, at saka yung kahapon sa Linggo, grabe yung lakas ng hangin. Hangin at ulan. Gani, ulay kuryente. May palutuon na to ni. Bago na ba buko na ni Udto? Wala man asa ta kapalo direct TM. Maras ko. Wala ko'y load. May manok na kasunod. Uy! Yes! Wait, sa. I'm cooking here. Ito na ang aming pansit. So, unsa man ni tanghon? Pansit na walang gulay. Wala kaming carrots at cabbage. Fights na ni, fights. Pansit ala pobre. Wala na mo ayong gawas kay mayro. Ay, si oy. Pansit ala pobre. Ala pobre kay walay sagol kayo. Nay sagol wala ray dahon-dahon ni. Ano mo pikag siya bawa pa gula. Bag ora mi na ni udto ni Yuri. Busog pa. Asa ningning wala lagi ning kaon. To Yuri. Lami. Bugat. Ayan na, ano nang nangyari sa aking mga basil na tumba. Ang daming natumba sa aking mga basil dito. Uy. Aking bougainvillea na tumba. Hindi ko pa na-transplant, natumba na. Ang bigat. Puntahan natin ang ano ko din, nakatumbay yung mga bulaklak dito. Ngayon lang tumigil ang ulan. Guys, punta tayo sa aming garden. Wow. Oh, nahulugan ng tangkay. Tangkay ng niyog. Yun, naputol doon. Tapos nahulog dyan. Tapos tingnan nyo ang aking mga pipino. Namatay na. Namatay na ang aking pipino, guys. At ito ang aking mga patula at ampalaya. Dami pa namang bunga ng ampalaya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, may nahinog dun. Wala na, hindi ko na harvest kaagad na hinog. Oh. Pero kahapon nakapag-harvest, kaninang umaga nakapag-harvest ako ng maraming
ampalaya. Mga 3 or 4 na ampalaya. Tapos maraming patula. Mga patula ko dito guys. Sayang. Namatay. Sa sobrang lakas ng hangin, nangatanggal yung mga dahon nila. Tapos yung ibang tangkay na putol. Lalo na dito. Nahulugan pa ng tangkay ng niyog. Anong tawag dyan? Tangkay ba yan? Yan naman ang mga mais. Ang aking talong. Nangatumba ang mga talong. At saka sili. Namunga pa naman sana to. Marami na tong bunga eh. Natumba sila. Ay, sayang. Ayusin ko na lang yan. Baka mabuhay pa sila. Eh, itong cabbage naman na to ay wala na. Naubos na ng uod. Ang daming kinain ang uod. Dito naman. Naanod. Sa sobrang lakas ng ulan din, naanod tong dito, lupa, soil. Mga tanim ko dito na beetroot, maliliit pa. Yun. Kamatis, natumba ang kamatis. Natumba din tong isang sili. Nangatumba ang mga sili ko. Marami ng bunga dyan. Ito, ibang kamatis ko dito. Laki-laki na yung iba. Yung iba kailangan i-transplant. Dito naman ang mga pak choy. Maliliit. Naanod ng tubig. Sobrang lakas ng ulan. Kawawa talaga yung patula at saka ampalaya dyan. Yung garden ko nagkalat. Kailangan kong ayusin at linisin yan pag wala ng ulan. Hindi pa ngayon kasi maulan pa. Nahulog ng mga niyog dito. Uy! Aftermath. Yun. Yung mga ibang gamit namin dyan, nagsiliparan na dyan. I think nilagay na ni Linlin yun. Nilagay ni Linlin dito yung bottle namin ng tubig. Ito, sa likod namin to. Dun sa likod bahay namin to nilagay. Ay, napunta na dito na lumipad sa sobrang lakas ng hangin. Yun. Ang mga tanim ko dito. Wala na, tumba. The aftermath of typhoon. Daming kailangan linisin. Yun, mga dahon. Ayun. Ito, ang daming mga madridi kakao. Nangaputol ang mga sanga-sanga. At ang mga dahon nagsiliparan dito. Yung veranda namin. Madumi at basa. Sobrang basa. Lakas ng hangin kasi. Gumagano dito. Dito na rin pala ako sa labas ng aming bahay hugas ng mga pinggan kasi wala pa kaming tubig. Kailangan ko palang i-check yung connection namin doon ng tubig, baka natanggal na naman sa sobrang lakas ng pressure. Yung yung barangay next sa amin dito, doon sa may baba-baba, meron na silang kuryente. Naayos na ang kanilang mga wire doon na nagbagsakan. Dito na lang sa amin wala. Sana bukas meron na kaming kuryente. So,
Kasi laging ano dito, madilim. Madilim at yung mga meat namin sa ref, ay nako. Baka di naabutin yun ng bukas. Dilim na dito. Bili ako kanina ng green na grape, so masarap. Wala pang tubig. Meron pa akong hugasin dito. Oh. Check ko yung tubig namin doon. Ay. Hindi ko pa na-chat si Dimitri, guys, kasi wala akong load. Kailangan ko magpa-load. Pa-load muna ako doon sa sa labas. Malapit lang naman. Tapos i-check ko yung aming connection ng tubig doon sa taas. Kung okay lang ba, baka naputol. Ito yung sa amin, wala talagang hindi umaandar yung meter namin. Naka-on naman siya. Tapos itong sa kanila naka-on, meron naman umaandar yung sa kanila. Say hi everyone. Hi everyone. Say something. Say something for your papa. We're going to Papa. We're not going to Papa. We're gonna sleep now. We're gonna sleep down and call Papa. We cannot call Papa, guys, because we don't have data here. No signal here. I already bought load actually, but I cannot connect because of the signal is very poor here in our house, our area. So Mama, we still cannot call Papa, and it's already dark. It's 5:38 now, and it's already dark because we don't have electricity and we don't have lights here. So your chick and I are just going to sleep. Mama, sing. But we are reading a book here. Show them your book. We're learning something. And we're singing songs for Yuri. So, see you guys tomorrow. Kasi hindi namin matawagan yung papa ni Yuri. Hindi din kami makachat. Walang internet. It's dark na here. Mama. Say good night. See you tomorrow, everyone. Sing. See you tomorrow, everyone. See you tomorrow, everyone. So sad. Magandang umaga, everyone. Yung mga grabe, sobrang lakas ng hangin kagabi pa din. At yung mga karne namin dito sa ref na defrost na talaga sila. So, kailangan ko na silang lutuin ngayon. Yung iba naman, niluto na namin kahapon. Pinansahog namin sa pansit. Tapos, yung iba, binigay ko na sa mga kapitbahay namin. Ayan, ang dami pang natira, guys. Lalo na tong ground beef ni Dimitri. Ngayon lang to na-defrost kasi kagabi, frozen pa to. Tapos lulutuin ko na. Gagawin ko na lang sigurong bola-bola or ano. Di ko alam, baka mamaya babalik na yung kuryente namin kasi sa isang barangay na katabi namin, nabalik na yung kuryente nila. Yung sa amin na lang yung kailangan ayusin ngayong araw. Yung iba, ibibigay ko kina Lenlen. Iba nito. Tapos dito, nagluto na rin ako ng pagkain ni Baka. Ginawa ko ng adobo yung meat ni Baka na manok para makakain din kami ni Yuri at saka hindi madaling masira. Kaninang madaling araw, guys, mga 3 a.m., 3:30 a.m. yata yon. Nakapag-chat ako kay Dimitri kasi merong signal doon sa may kwarto namin. Sobrang lakas din kasi ng hangin simula kagabi pa. Akala ko titigil na yung hangin at saka ulan, hindi pa pala. So nakapag-chat ako kay Dimitri, nakapag-update ako. Okay lang naman kami dito kasi wala pa rin kuryente. Hindi ko siya ma-video call or ma-chat ulit. Try ko later, baka may mahanap akong signal dito sa aming area. Mama. What? My swimming pool. Swimming pool. The swimming pool. We have to save water. Don't play with water, okay? We have to save it. That's
my swimming pool. Ay, ay, ay. It's my swimming pool, Mama. Okay. My swimming Only that one. Don't bring another water here. Put it there. It's gonna float. Yeah, let's go. Hanap kami ni Yuri ng signal dito sa aming kubo. Hurry up, because it's raining! Oh, always raining, Yuri. Rainy and cold and windy. We can go and run and use the bike. Yeah. Let's try to call to message Papa here. Wala pa ding signal dito sa payag. Okay. Mama, let me down. Are you go down? Okay, Rainy. Let's go, let's go, let's go inside. Run, 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 run. Hawa. Later mana. It's for taking. Puro karne tong bola-bola na to. Walang harina-harina to. Kasi pag lalagyan ko pa ng harina ay dadami pa siya. Unsago ng dula ah. Bantay manghilak na inyong dula ron ha. Yun na si Yuri at yung mga anak na Lenlen naglalaro na dyan sa garage. Ayan, bumalik na naman ang ulan. Uy, lakas na naman ang ulan. Walang katapusang ulan na talaga to. Asa Yuri? Ayan, naluto ng ating bula-bula guys. Itong isa bigay ko sa aming kapitbahay. Ito itira ko dito sa amin. Para sa amin, para sa aso kasi parang kukulangin din yung pagkain nila baka at ni Chorny. Tapos di pa ako makakabili kasi wala dito si Dimitri. Dala ninyo ha? Taga ay si Auntie Ilna o imong lula. Mama. Here, inside. Dali. Ligo ta kay. You're so dirty. Let's ligo. You si Yuri, oh. Hindi talaga gininaw ang bata. Naligo sila dun sa labas, sa ulan. Come on, let's take a bath and change your clothes. You're gonna get sick. We don't have water. We have. Come on. Let's change your clothes. It's so wet. Yan, tingnan niyo ang aming bako dyan sa likod. Natanggal na talaga siya. Ayun, natanggal. Yung sa poste niya. Kaya pala nakapasok yung ibang aso dito. I think kagabi yan kasi kahapon ng hapon hindi pa yan ganyan. Papaayos ko na lang ulit sa asawa ni Lenlen. Kaikot. Actually yung old na gate namin natanggal din yan nung isang araw tapos inayos lang ni Ikot. Baka ang Chinese food for lunch. Hindi ko na ihalo sa rice or sa dog food nila para maubos nila to ngayong araw. Kasi kahapon ko pa to niluto. Ininit ko lang kanina. Kahapon ko pa to ng hapon niluto itong chicken nila. So, bigay ko na to lahat ngayong araw. Kasi wala kaming ref. Masisira lang to.